Patuloy pa rin binabantayan ng publiko at ilang health experts ang banta ng super flu sa ibang bansa. Yan ay kahit pa sinabi na ng ating Department of Health na hindi naman daw yan dapat ikabahala. Para ipalawanag sa atin kung ano nga ba ang super flu, makakausap natin ang isang eksperto tungkol dyan, si Dr. Ronchin Solante. Magandang hapon po sa inyo. Dr. Solante, ano po ba itong super flu at may mga kaso na ba niyan dito sa Pilipinas? Yes, Ruth, no? Good afternoon. Itong super flu ay isang mutations lang to. This is still the influenza, no? Yung seasonal influenza na nandito na sa lahat ng bansa, meron tayong ganyan, no? But this time, the part or the subtype of the influenza, which we call the influenza A, H3N2, meron siyang mga counting mutations naman, hindi naman to major mutations. To the point, nung nakikita nila to, yung mga bakuna na binibigay natin, ang una nilang tinitingnan yun kung tumatala pa ba, no? So may mga slight changes in terms of bumaba ang efficacy ng mga bakuna na yon, no? Yung mga flu vaccine. So because of that, ang prediction nila, it will cause an increase in the cases of influenza globally. At ito na nga, nakikita na natin sa US, sa Europe, it's driving the increase in the cases. And in those countries talagang mas mataas ang mga kaso nila, and they also have a very good monitoring. Maraming na hospital, maraming na napunta sa emergency department, but I think ang pinaka maganda dito, Ruth, no? This mutation is not in the level of COVID-19 na mataas ang mortality, no? So ibig sabihin, the usual na mga pasyente na mga high risk, kagaya ng mga 50 or 60 years old and above, are the ones that we should really protect kasi ito yung pwedeng mag-severe pneumonia. Dok, balikan ko lang yung tanong ko kanina na na-identify na ba na yung strain na yan ay meron ng kaso dito sa Pilipinas? Yes, Ruth, meron na tayo. In fact, doon sa data ng DOH, no, ng Epidemiology Bureau, nakita yan nung August and then nung September and then last, I think yata yung October, meron na. Sabi nga, ay hindi dapat ikabahala. Pero yung the mere fact na tinatawag siyang parang super flu, ano po bang kakaiba dyan or sintomas niyaan? Well, in terms of hindi tayo magpanic, yes, you don't need to panic, no? Kasi mukhang hindi naman to ganun ka makakos ng overload sa mga pasyente sa ospital, no? But ang importante dito na when you look at these mutations, pwedeng dumadami ang mga kaso, pwedeng marami ang magkaka-flu this time, no? At siguro ang good news dito, Ruth, no? Our flu season is already about to end at the last part or last part of January or early February. Sa ibang bansa kasi ang flu season nila extended until May yan eh, no? So meaning malampasan lang natin itong mga ilang buwan na lang, most likely, hopefully, our cases will be stable. Mhm. Pero halimbawa, itong nangyayari ngayon po sa traslasyon, milyon-milyong deboto yung nandyan, pwede ba yung maging parang spreader event? Ano po ba ang dapat gawin ng mga tao na nandyan ngayon? Yes, potential yan siya, Ruth, no? At yung balikan ko lang yung mga sintomas. Sa mga sintomas nito, common yung mga ubo, lagnat, sipon, no? Masakit ang katawan. And sa mga vulnerable population, hindi lang yan ordinaryong ubo, hindi lang yan ordinaryong lagnat because some of them will have difficulty of breathing, no? Mahirapang huminga. Minsan, it can present as atake sa puso or even a stroke. Kaya siguro ang abiso natin, itong mga 50 or 60 years old and above, particularly those na hindi pa nabakunahan, they should wear the face mask, no? Kailangan nilang mag-face mask para lang naman maprotektahan habang nandun sila sa ganitong klaseng event na talagang magkakadikit, no? And everyone, we don't know everyone there na baka may mga iba dyan, may mga sintomas and still insist to be in that event. Yung last na lang po, would you recommend na magpa-flu vaccine at this time? Pwede pa po ba yung umepekto? Yun ang problema, Ruth, kasi wala na tayong mga flu vaccine, no? The next flu vaccine will be available this coming February or March, no? So ang advice natin dyan, once it is available, get it, magpabakuna, at especially ang i-prioritize natin sa mga bakunang yan, yung mga vulnerable population, yung mga bata at yung may mga comorbidities. Maraming pong salamat sa pagtanggap ng aming tawag si Infectious Disease Specialist Dr. Ronchin Solante.
Mga kapatid, Ruth Cabalfo, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.